Yan o, dali niya sa Sunday School. So, good morning. Summer na, no? So, ingat-ingat sa init. Simula pa lang yan, pero salamat sa Diyos. Kapag nainitan ka, pwede kang lumapit sa Kanya. O daig pa niya yung aircon, di ba? So, salamat sa Diyos sa araw na to na patuloy natin na tinatalakay yung series natin sa Book of Acts. At last time, yung pagbabago ng kalagayan, di ba? Yung transition. Ito yung tayo as a Christian, kailangan natin mapagmahal, di ba? So, kung halimbawa, ikaw ay matured na, may mga kapatid ka na medyo mahina pa, dito ina-apply to. Isipin mo, nasa transition pa siya. Na yung nakaugalian mo ng 20 years, halimbawa, hindi basta-basta mawawala yon. Bago ka nang nilalang, kung tinanggap mo na si Kristo sa buhay mo, wala na yung dati mo pagkatao, spiritually. Pero nandito ka pa sa katawang luma, katawang makasalanan. So, be gentle to yourself, at ganoon din, maunawaan natin yung iba. It takes time kung minsan bago mangyari yung transformation. So, nakita natin sa kanya, yung Judaism papunta kay Jesus. Kung sa atin sa Pilipinas, yung pagiging karamihan, pagiging dating Katoliko, parang ako, papunta kay Jesus. Yung dating Iglesia ni Cristo, papunta kay Jesus o Islam. So it takes time Kasi sabi nga ng ate ko, ano sabi niya? Eddie ang pangalan ko sa amin Eddie, sabi ng ate ko, isinilang na akong ganito. Matanda na akong ganito. Mamatay na akong ganito. Para ko lang sabihin niya, ako'y nakasusit, nakakandado. Pero anyway, hindi ako titigil, pinapanalangin ko, binabahagi ko salita ng Diyos. Kasi, ang nasa hangad ko yung kaligtasan. Kasi alam ko yung daan ng kaligtasan. Kasi naniwala ako sa sinabi ni Jesus. Sabi ni Jesus, ako yung daan, ako yung katotohanan, ako yung buhay. Walang makakapunta sa langit, sa bahay na aking Ama, kundi sa pamamagitan ko. So naniwala ako doon. So gusto ko, ang ate ko, ibang tao, maniwala din sana doon para makapunta sila ng langit din. So ito yung medyo mahirap sa pinag-aaralan natin. Si Pablo, Hudyo siya. Naging Kristiyano siya, naniwala siya kay Jesus, pero nandun pa yung yung transition period pa niya. Yan, nakita nyo last week, meron pa siyang panata. Panata, di ba? Yung panata, ginagawa mo yan na parang, panata mo, ano mo yung panata? Meron sa amin, kaibigan ko, panata niya, yung ng Holy Week, yung naghahampas na ganon. So, every year yon, ginagawa niya yung panata. Ako naman, nag-aaral ako, panata ako, pag malapit na exam ko, pupunta ako ng Baclaran. Sino nakapunta ng Baclaran Church? Di ba pag nagsimula ka sa, ang layo, di ba? Ang layo, ang haba. During our time, ewan ko kung meron pa ngayon, alam mo, lalakad ka paluhod doon. Sa kagustuhan makapasa ka sa eskwela, di ba? Kaya lang, akala ko, pwede na yung luluhod ako ng ganon, kahit hindi ako mag-review, pwede na, hindi pala pwede. Dapat manalangin ka, mag-review ka rin para makapasa ka. Later on, na-discover ko yon. So, niniwala sa Diyos at saka yung paggawa ng dapat kong gawin, naintindihan ko na yung kaya kong gawin, hindi gagawin ng Diyos. Pero yung hindi natin kayang gawin, ito yung marami, ito yung gagawin niya. Di ba? Ito yung pinakamaganda. And then sabi niya, pagbabago ng kalagayan o sa English, yung transition. And then merong dalawang tao last time, si Pablo at saka si Apollos. Si Pablo, yun na nga, ang vow niya, kasi nagpasalamat siya sa Diyos, niligtas siya, di ba? Hindi lang sa impyerno, kundi niligtas siya sa mga kaaway niya. So bilang pasasalamat, nagkaroon siya ng panata. Na sa kanya, sabi ng mga historian, mga 30 days lang yung sa kanya. 30 days, hindi siya magpapagupit ng buhok, and then hindi siya titikim ng anumang pagkain o inumin na merong galing sa ubas. So alak to, itong may alcohol. At hindi siya lalapit sa patay. Hindi siya lalapit sa patay para hindi ma-defile yung body niya. So nakita natin yung last time, bilang pagtupad, nung matupad niya yung kanyang panata, ginupitan niya yung buhok niya.
At dahil hindi pa siya nakaalis sa pagiging Hudyo niya, yung nakaugaling Hudyo, kailangan niya itong dalhin sa Jerusalem. At paghandog mo ng tupa, halimbawa, tupang susunugin, isasama mo yung buhok niya doon. So nakita natin nasa transition siya. Si Apollos naman, yung transition, magaling siya, di ba? Alam niya yung magaling siya sa Bible. Kaya lang problema niya, ang alam niya sa Bible, hanggang doon lang sa John the Baptist story. Hindi niya alam yun na si Kristo ay pinatay para bayaran ang kasalanan natin. Hindi niya alam na after 3 days siya nabuhay na muli. At hindi niya alam na meron palang Holy Spirit na pwedeng tumulong sa atin. So hanggang doon lang. Kaya lang, ang ganda kay Apollos, yung transition niya, naging teachable siya, di ba? Nung makita, marinig ng mag-asawa na yung kaalaman niya ay kulang, niyaya siya sa bahay nila, di ba? And then tinuro nila na may pagmamahal yung kulang sa kaalaman niya. At ito, ginamit talaga siya ng Diyos. Hindi lang yung Genesis ang alam niya hanggang Revelation, kumbaga, sa panahon natin. So ito yung mga transition nila. At ngayon, durugtungan natin yan, ito yung sabi, transition mula sa Judaismo to kay Jesus, at nakita natin, di ba? Bakit parang mali? Transition mula sa Judaismo kay Jesus. Tingnan naman natin ngayon, nasa chapter 19 natin, 19 na tayo, verses 1 to 10. Pwede po ba tayong tumayo bilang respeto sa pagbasa ng salita ng Diyos at sabay-sabay nating basahin? Habang nasa Corinto si Apollos, tinahak naman ni Pablo ang iba't ibang dako ng lalawigan hanggang siya makarating sa Epeso. May natagpuan siya roon na ilang alagad. At sila'y tinanong niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y sumampalataya? Hindi po, hindi namin narinig na may Espiritu Santo pala, tugon nila. Kung gayon, anong uri ng bautismo ang tinanggap ninyo? Tanong niya. Bautismo ni Juan, tugon nila. Kaya't sinabi ni Pablo, binautismuhan ni Juan ang mga nagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ipinangaral niya sa mga Israelita na sila'y sumampalataya kay Jesus at dumarating na kasunod niya. Nang marinig nila iyon, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Nang ipatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos. Humigit kumulang sa 12 lalaki ang nagpabautismo. Sa loob ng 3 buwan, si Pablo'y pumasok sa sinagoga at buong tapang na nagpaliwanag sa mga naroon at hinikayat sila tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit may ilan sa kanila na nagmatigas at ayaw sumampalataya at nagsalita pa ng masama laban sa daan sa harap ng kapulungan. Kaya't iniwan ni Pablo ang sinagoga kasama ang mga mananampalataya at nagpatuloy ng kanyang pangangaral araw-araw sa bulwagan ni Tirano. Tumagal siya roon ng 2 taon, kaya't ang lahat ng naninirahan sa Asya, maging Hudyo o Grego, ay nakarinig ng salita ng Panginoon. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po. Iniwan mo po sa amin ang Bible mo at sa tulong po ng banal na Espiritu mo. Pwede mo pong buksan ang Espiritu po namin para marinig po yung katotohanan na kailangan po namin sa araw-araw na buhay po namin. Samahan mo po kami, alisin mo po yung distraction, tulungan mo po kami, O Diyos, yung Espiritu po ng antok, ay paalisin mo muna, mamaya mo na lang po pabalikin at kami po ibigyan mo po ng 100 focus po. Alam po namin, kasama ka po namin, pero alam po namin, nandito pa rin po yung enemy namin na ayaw po niyang marinig namin ang iyong mensahe. Kaya tulungan mo po kami, marinig namin ito, O Diyos, at ikaw po yung magpaliwanag nito at ikaw po yung tumulong sa amin para magamit po namin ito sa buhay po namin. Samahan mo po kami, ingatan mo po kami. Ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Pwede pong umupo. So yung Book of Acts is a transition book. At kung transition book siya, bakit ko tinuturo? Bakit ko tinuturo ito? Kasi para mag-ingat tayo. Ito po yung, sa Book of Acts, ito yung history na ng mga unang panahon ni Jesus, pag-alis niya, dito nagsimula yung simbahan. At ito yung kinukuha nating pattern. Pero, hindi lahat. Nakuha nyo?
Kaya natin tinuturo dito, ano pa yung pwede nating gayahin, ano ba yung hindi natin pwedeng gayahin. Makakatulong po ito. Para pang nagbasa tayong Bible, guided tayo, ay ito pala hindi gusto ng Diyos to. Ay ito pala pwede nating piliin. So tatandaan yung Book of Acts transition, parang pinaliwanag ko kanina, dati akong Katoliko, kailangan ko ng oras para matalikuran ko talaga yon. Di ba sabi niya, pagsisihan ko, talikuran ko, pagiging makasalanan ko. Kaya lang, dahil nakasanayan ko yon, medyo kuminsan matagal eh. Halimbawa, gusto kong maalis ang paninigarilyo ko. Kung 20 years ako naninigarilyo, kung minsan, it makes sense, kailangan ko ng another 20 years para makabalik ako sa dating hindi ako naninigarilyo. So ito yung katulad na tinuturo sa atin, yung ganito. Kaya nga, ang tinuturo natin yung, kahit sa Kristyanismo, pwede mong gayahin yung cold turkey. Sa counseling, may ginagamit kaming cold turkey treatment. Hindi kakainin mo yung turkey na hindi mo niluto, cold siya, hindi yon. Cold turkey treatment, ibig sabihin, kapag gusto kong tumigil sa bisyo ko, halimbawa sa pag-inom ko, gusto kong tumigil sa pag-inom ko, ang cold turkey treatment, magsaset ako ng time, by the grace of God, na on this time, talagang hindi na ako titikim man lang, hindi man ako hahawak, hindi ako aamuyin o anuman. So cold turkey treatment, hindi pwedeng, alam ko nakaka-relate yung iba, nung gusto mong alisin yung paninigarilyo mo, babawasan mo ng isa, babawasan mo ng dalawa, yung pag-inom mo ay hindi na tandway, beer na lang o palitan mo na lang ng kali, pero may alcohol pa rin yung kali, di ba? Ang cold turkey treatment, by the grace of God, yung sinabi niya, pagsisihan mo, anong kasunod nun? Talikuran mo, yung 180 degrees. Dito ako nakaharap, gaganon talaga ako. Talagang tatalikuran ko yon. Ito yung effective po siya. And lalo na kung kasama mo Panginoon, kayang-kaya mo talaga siya. So remember, ang pinag-aaralan natin, there is a transitional history, so hindi siya 100% literal na dapat nating sundin. Although ideally, marami tayong mapupulot sa Book of Acts. Dito nagsimula yung simbahan. And then si Pablo, si Apollos, napag-aralan na natin. At ngayong araw na to, idagdag natin yung mga alagad ni John the Baptist. Ito yung tinatawag na, pag naririnig yung Old Testament saints. Di ba merong rapture, di ba? Yung rapture, halimbawa mag-rapture ngayon, lahat ng may tatak, hindi yung may tattoo, lahat ng may tatak. Ang tatak mo is the Holy Spirit, di ba? Kasi pag naniwala kay Jesus, nakita niya sa puso mo, at talagang hindi ka nagbibiro, seryoso ka kumbaga. Wala kang mararamdaman mga kakaiba, pero gagawa ang Diyos ng kakaiba na hindi mo nga napapansin. Kasi ilalagay niya ang banal na espiritu mo dito sa puso mo. Walang kidlat, walang kulog, walang mga ganon. Pero mapapansin mo na lang yon, on that day forward, parang may nagbabago. Kahit ikaw na-amaze ka, parang hindi ako yun Di ba dati, halimbawa lang, alam mo yung Mahadera? Ang lalim, no? Mahadera. Oo. Mahadera, tapos binabago ng Diyos yan kasi meron ka ng katulong doon. Tapos ikaw mismo, nagtataka ka, di ba? Dati maliit lang ginawa ng masama ng tao sa'yo. Ang galit mo parang sobra-sobra, di ba? And then napapansin mo, bakit kaya mo na siyang pagpasensyan? Ba't kaya mo siyang mahalin kahit na ganun ang ugali niya, di ba? Ganun ginagawa niya sa'yo. Ito yun. Ito yun because the Holy Spirit is nakatira na sa puso mo. Ang tawag nga ng katulong, hindi lang comforter Anong tawag niya sa Tagalog? Katulong. Imagine mo, sarap may katulong ka, yung hindi mo kaya, tutulungan ka niya. And then ito yung Old Testament saints, nandun na si Jesus, hindi pa nagkatawang tao si Jesus. Di ba from creation nandun na si Jesus Kaya sabi niya, we are created in God's image. Sabing ganon. So nandun na siya, nandun na ang Diyos Ama, Diyos Anak, si Jesus, Diyos Espiritu Santo, di ba? Kaya lang hindi pa nagkatawang tao si Jesus. Kasi ang Diyos ay Espiritu. Hindi natin nakikita. Kaya lang kailangan magkatawang tao ni Jesus kasi kung walang tutulong dugo, hindi pwedeng hugasan yung karumihan na dulot ng kasalanan natin. So there should be
shedding of blood, kumbaga sa gano. So kailangan magkatawang tao ni Jesus para magkaroon siya ng dugo, para mabayaran niya yung kasalanan natin. At bukod tanging pinagpala si Mary, di ba? She was a virgin at nagsilang siya kay Jesus na hindi nasira yung pagka-virgin niya. Para patunayan na itong sinilang ni Mary na si Jesus, hindi siya kagustuhan ng tao. Nakuha niya? So it is from God. Para mapatunayan na, paano ka magbubuntis kung dalaga ka? Paano ka magbubuntis kung virgin ka pa? Di ba? Parang gano'n. Para patunayan lang, para maniwala ang mga tao. So dito pumasok. Yung Old Testament saints, wala pa si Jesus, nagkatawang tao, yung mga tao noon, hindi pa nila alam karamihan tungkol kay Jesus. Pero naniniwala sila sa Diyos. And then, di ba sabi niya, para makilala mo ang Diyos Ama, sa ngayon sa atin, dapat dadaan ka kay Jesus. Pero naniwala ka, sa panahon nila naniwala ka, Old Testament saint ka. Ngayon, pagdating ng rapture, kasama ka sa maliligtas. Hindi mo kilala si Jesus, hindi nila kilala si Jesus, pero naniniwala sila sa Diyos. Kaya pag tinatanong ka sa amin bilang pastor, Pastor, paano po yung nanay ko hindi pa namin alam yung born again Christianity na yan. Hindi pa namin alam. Yung sinasabing special grace ng Panginoon. Kung siya naniniwala siya sa Diyos, hindi niya kilala si Jesus, pero naniniwala siya sa Diyos, kasama siya sa maliligtas. Kaya pagdating ng rapture, itong Old Testament saint na to, di ba bubuhayin yung mga naunang namatay na? And then there is a time na bubuhayin yung mga Old Testament saints. Sila Abraham, sila Noah, lahat ng naniwala. During the Old Testament, hindi naman lahat naniwala sa Diyos, tama? So the same pa rin. Kaya lang sa atin, mas malinaw. Mas malinaw kasi meron ng Jesus. Alam na natin, nagkatawang tao si Jesus. So ito yung pag-aaralan natin to, itong mga alagaan ni John the Baptist. Kilala nila si John the Baptist, pero yung, di ba, mga 30 years old si Jesus, binaptize ni John si Jesus, mga 32 o 31 si Jesus, ito yung mga panahon na mga ito, itong alagad na to. So hindi pa nila alam na si Jesus ay ipinako sa cross, siya namatay, ay siya nilibing, on the third day siya nabuhay, hindi pa nila alam to. So dito ikot yung pag-aaralan natin ngayon. Sabi niya sa 2, at sila'y tinanong niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y sumampalataya? Hindi po. Hindi namin narinig na may Espiritu Santo pala. Tugon nila. Sino nakaranas na sa inyo na merong Christian na tinanong ka, nabaptize ka na ba ng Holy Spirit? May nakaranas na sa inyo. Ako parati, lalo na yung mga pagpumunta ako ng Korea, kasi doon mga 80% ng population are Christians, di ba? Yun ang tinatanong nila sa akin. At ngayon madidiscover natin, bakit nila tinatanong ito? Kasi sa kanila, meron silang paniwala na kung tunay kang born-again Christian, kung tunay kang Kristiyano, dapat masagot mo ng tama. At ngayon sana, ito yung trust natin. Sana maintindihan natin, magkaroon sana ng confidence na bago tayo lumabas dito, confident ka na ligtas ka. Nakuha? Ito sana yung maging assurance natin. Ito yung ipag-pray natin na ipaliwanag ng Diyos sa atin para yung kasiguraduhan na ligtas ako. Ito yung kailangan natin. Lalo na kapag may sakit ka. Ako katulad ko, may cancer ako, colon cancer, di ba? So hindi ko alam kung kailan ako mamamatay. Pero alam na natin, ang cancer, walang gamot talaga. So I'm living my life one day at a time. Kasi hindi ko alam kung meron pang bukas, di ba? Pero as of now, kailan ba ako na-operan? 2018, 8 years buhay pa ako, di ba? So, ibig sabihin, ano yun? By the grace of God yun, di ba? Kaya lang, kahit mamatay ako ngayon, kahit bukas, mamamatay din naman talaga ako kahit anong gawin ko, tama? Kaya lang ang punto kung gusto kong makuha nating lahat, hindi ako takot mamatay. Kasi alam ko yung pupuntahan ko. Alam mo, kinatatakot ko lang. Alam nyo na ata, hindi ko nasasabihin. So, alam nyo kinatatakot ko? O yung proseso ng pagkamatay. Kasi lalo na nag-isa ako dito, doorbell ka ng doorbell doon, hindi sumasagot si pastor, hindi pupunta ng pinto,
akala mo tulog siya o nagpapahinga siya. Kasi pag wala ako, alam mo, meron akong nilalagay na signage doon. Ano nakalagay doon? O, wala po si pastor. Parang, the doctor is out. Parang ganun ba? So alam mo. Kaya lang kapag nandito ako, doorbell ka ng doorbell, hindi ako sumasagot, siguro balik na lang ako mamaya, baka tulog si pastor. Hindi mo alam, patay na pala ako. And then kinabukasan, bumalik ka, ganun din. Siguro nagpapahinga siya. And then mangyayari na lang, meron po kami amoy na mabaho sa taas. Ito lang yung kinatatakutan. Pero alam ko, mamamatay ako, yung katawan ko babalik sa lupa, pero sure ako na yung spirito ko babalik sa Diyos. Babalik sa Diyos talaga. Ito yung gusto kong ituro parati, na meron kang assurance ng iyong kaligtasan. Importante po yon. Kahit makita mo in the midst na gera-gera na yan, of course, nag-aalala ka, pero pag naalala mo ang Diyos, alam mo, God is sovereign. Wala siyang ahayang mangyari na hindi para sa ikabubuti natin. At meron kang kapayapaan. So sabi niya rito, sa kanila, tinanggap mo na ba yung Espiritu Santo bilang ebidensya na ikaw ay tunay na mananampalataya, pero sila hindi, never heard sila. Hindi nila narinig man lang. So 1960, sabi may pangalan yan eh. Ayan, sabi ni David, kapiliti ko dahil pangalan, David Duplessis, di ba? Ang sabi niya, in 1960, doon na discover o doon nagsimula yung Pentecostalism. Yung mga kasing edad ko, alam ko naririnig nyo na ito, yung mga charismatic, na uso yung charismatic. Yung mga hallelujah, hallelujah na yan, yung this is the day, di ba? Yung kantang, this is the day, yung mga yon. Ito yung pagpasok nito. Kaya lang, pag pinag-aralan mo siya, bakit ako naging interested dito? Ang kiniklaim nila, ni Sir David, sabi niya, in 1960 lang dumating ang Holy Spirit. So pag alam mo yung Bible, hindi siya consistent. Kasi from first century, nandun yung banal na Espiritu. Kasi nandun na ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, di ba? So sabi niya, 1960, ito yun, kasabay nung charismatic, di ba? Kahit lahat alos nakisabay nun eh, naging popular. Kaso nga lang, parang yung iba parang hati. Merong nagugustuhan, meron naman yung iba na parang nawiwirduhan. Kasi basically, as a Catholic, medyo conservative tayo, di ba? May pagka-conservative tayo. Na kaya yung mga alam mo yung mga hindi pa uso yung marites nun, di ba? Pero yung mga nagchichismisan, di ba? Pag ganun-ganon yan, di ba? May pamaypay na ganon, di ba? Yung mga ganon, conservative Pilipino. Kaya nung dumating yung, this is the day, parang nawiwirduhan ang karamihan. But again, kiniklaim nila, dito lang dumating ang Holy Spirit. So ang question mo doon, paano na yung before 1960? Paano na yung 1959 hanggang year 1, di ba? Year 1, 2, and then 1,000 year, ngayon 2026 na, di ba? So ang question mo doon, paano yon? So ito yung nagbigay sa akin ng, paano nga ba yon? Totoo ba itong kiniklaim niya na wala itong Holy Spirit during this time? Napaka-importante. And then ito yung pinaka-spokesman nila, ang sabi niya, sabi nung pinaka-boss niya, kumbaga, 1900 lang na dumatay yung Holy Spirit. And then si Jesus, namatay si Jesus, sabihin na natin at the age 33, kasi mga 30 plus si Jesus nung mamatay siya. So ibig sabihin, that is 33 AD. Di ba, makikita nyo BC, before Christ. And then AD, pag 0, pag 1, ito na yung simula ng taon. Ngayon yung 1 AD, ngayon 2026 AD na. Ito yung timeline. So sinasabi nila, alam natin na year 1 nandun na kasi si Jesus, pag tinin mo sa history, sinilang siya, of course, hindi na yung date, hindi na yung pag-usapan natin December 25. Ang sinasabi nila, 2 BC. 2 BC o 3 BC. Ibig sabihin, 2 before Christ. Bago yung mag-1 AD, isinilang na si Jesus. So, nung namatay si Jesus, sabihin na natin 33 AD,
33 years old na siya nung mamatay siya. Di ba after 50 days, bumaba ang Holy Spirit? Nandun na dapat to. So ang tanong sa kanila, asan ang Holy Spirit during that time? Alam mo, kiniklaim nila for information lang para alam natin na hindi biblical to, hindi biblical truth. Ang kiniklaim nila, ano daw, tinalikuran ng mga Kristiyano ang pananampalataya. At kasamang nawala yung gift of the Holy Spirit. Kasamang nawala. At ginawa daw ng mga tao ang gusto nilang gawin. Pag titignan mo sa history, it makes sense. Oo nga, dahil puro kasalanan. Pero yung tuturuan ka na nawala ang Diyos, nawala ang Holy Spirit, nawala ang Diyos na nagbigay ng lahat ng meron sa lupa, medyo mag-ingat kayo sa ganong katuruan. Ito yung sinasabi natin. Na sinasabi nila, and then bumalik lang siya. Ang Holy Spirit, hindi ganon ang Diyos. Ang Diyos, hindi siya nagbabago. Mababasa mo sa Bible, di ba? Yung Diyos nila Abraham, nila Jacob, siya pa rin ang Diyos natin ngayon. So itong tatandaan mo, ang Diyos, hindi siya katulad natin, pabago-bago ang isip. Ayaw nga ng Diyos yung pabago-bago ang isip eh. At ayaw din ng Diyos yung, alam mo yung undecisive, yung hindi ka makapag-decide, saan ba ako? Dito ba ako? Dito ba ako? Kay Jesus ba ako o kay devil ba ako? Dalawa lang yun eh, parang gano'n. So ayaw ng Diyos yun. So alam na natin na these are hindi totoo. Kasi bakit natin tinitingnan ito? Kasi ang generation natin ngayon, 98% ng information na nakikita natin are not legit. Paano malalaman na legit ang mga bagay? You have to know the Bible. You have to know the Word of God. Ito yung mag-ingat sa atin, ano ba yung totoo sa hindi totoo. Ito yung importante sa atin. And then sabi niya, Acts hanggang sa 1900, doon lang bumalik daw ang Holy Spirit. Paano before Acts? Samantalang nandun na. At paano yung 1800? Paano ang Holy Spirit? Sabi niya 1 Corinthians 12:13, maging Hudyo o Hentil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng iisang Espiritu, ito yung Holy Spirit, upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang Espiritu. Kaya nga sinabi natin kanina, ikaw ang magde-decide eh. Kapag naniwala ka, and then nag-commit ka, God, gusto ko po, ikaw na yung aking Panginoon. Nag-decide ka, di ba? Hindi mo naintindihan lahat, pero nag-decide ka, pumili ka, dalawa lang yan eh. Ang Diyos, Panginoong Hesus, tsaka yung kalaban ng Diyos, di ba? Pumili ka sa Panginoong Hesus, during mismo mangyayari ito sa iyo. Parang ipapainom, parang simbolo lang siya, hindi talaga hindi siya literal. Ipapainom, ibig sabihin, papasok sa system mo. Papasok siya sa katawan mo. Ang simpleng pamamaraan, sabi niya, titira siya dito sa puso mo. Kaya kung bakit yung puso mo, di ba, parang sabi ng Panginoon, pinag-aralan natin, hindi siya pwedeng magkasya dito ang Panginoon, pero pwede din siya dito sa puso natin. Gano'ng kalaki yung puso natin. Kaya lang, pag hindi mo ingatan yan, madali siyang makurap. And then Matthew 16:18, sabi niya, at sinasabi ko sa inyo, si Jesus yan, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Ano iglesia? Simbahan. At ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ano yung simbahan? Iglesia, simbahan. Hindi itong building. This is the temple ng Diyos, pero hindi yung building. Ang simbahan, tayo. Lahat ng taong naniniwala kay Jesus, ito yung church, ito yung simbahan. Kaya sinasabi niya, ikakasal. Ang bride, sinong bride? Tayo. Ang groom ay si Jesus. So pag pinagkasal, ito yung pinagkaisa at wala nang bawian. Kagabi sa fellowship namin hindi naman nagtalo-talo pero yung question na Pastor, sabi niya, puro kami senior kagabi, senior fellowship namin. And then ang tanong niya, sabi niya, kasi ako pinakamatanda, 70 ako, tapos yung kasama ko merong 68, 66, 64, pinakabata sa amin, 62. So, men's fellowship to. And then, tinanong sa akin, sabi ko, kung tutuusin ako yung mauuna. Tapos ang question nila, pagpunta ko ba ng langit, makikilala ka namin?
That's the question. Mga Christian to at meron dito mga leader, karamihan sa kanila mga leader na. And then, meron nagsabi na hindi, sabi niya. Kasi may sinabi sa Bible, di ba, na yung kwento sa Bible, yung, di ba, culturally, alimbawa, lalaki ako, may kapatid ako 5 lalaki, di ba? Example, yung inano sa kwento sa Bible, namatay ako. Culturally, dapat yung kapatid ko pakasalan yung nabiyuda ko para hindi mawala yung pangalan ko, di ba? Namatay din yon. Ito na naman, ganun din. So ang question doon, pagdating po ng langit, sino po sa 6 na yon ang asawa ko, di ba? Ang sabi kasi ng Bible, doon wala nang pag-aasawa, parang ganon. So ito yung ginamit nilang verse na hindi mo na kilala pagdating sa heaven. Ako naman, ang posisyon ko, yung the rich man and Lazarus. Yung matandaan niyo yun? Yung mahirap, namumulot lang siya sa basurahan ng mayaman. And then eventually, namatay sila, di ba? And then yung mayaman, napunta sa hell. Siguro, hindi natin alam kung wala naman sinabi sa Bible, pero yung mahirap, napunta siya sa langit. Ano nangyari doon? Nakita nitong mayaman, nasa impyerno siya, di ba? Nakita niya itong mahirap, si Lazarus, nasa heaven, di ba? And then nanalangin siya, di ba? Pwede po ba, sabi niya, pababain mo si Lazarus dito? Kahit idampi lamang niya yung daliri niya sa labi ko kasi napakainit dito sa impyerno, di ba? So ang punto ko doon, yung question namin nung una, kilala mo ba? With that account, itong mayaman, kilala niya si Abraham, nakikita niya sa langit eh. So this is a very clear evidence na kapag pumunta ka ng langit, makikita mo ako doon. Kaya lang, mas gwapo na ako doon. Hindi, makakapal ng buhok ko, siguro edad ko mga 25, mga ganon. Yung katawan ko siguro, nung nagja-jogging pa ako, yung mga ganon. Pero ang punto ko doon, possible na kilala mo siya. Magtaka ka. Kung pagpunta mo doon, hindi mo makita si Pastor Ed. Wala, hindi siya umabot ng langit. Possible. Kasi only God knows. Kaya lang ako, pwede kong gawin yung kaya kong magagawa para makasiguro ako pupunta ako ng langit. Because salvation is of God. Kaya sisiguraduhin mo na yon ay alam mo yung decision mo na yon. Kaya sabi niya, yung kapangyarihan ng kalaban na yan, hindi ka kaya nun. Isang pwede mong panghawakan. Pinili ka ng Diyos maging Kristiyano, tinutulungan ka niya, maintindihan mo yung gusto niyang maintindihan natin. Magkaroon tayo ng confidence na hindi ako iiwan, hindi ako pababayan ng Panginoon. At sigurado akong pupunta ako ng langit. Nagkakamali ako, di ba? Nagkakasala tayo. Hindi natin mararating yung perfection dito. Bakit? Kasi bagong nilalang na tayo nung tiyanggapin natin si Kristo. Kaya lang, nandito tayo sa katawang luma. Di ba? Bago ka nang nilalang spiritually, pero nandito sa katawang lupa na makasalanan, kaya babalik sa lupa yan eh. Kaya makita mo kahit kaliligo mo lang, di ba? Ganunin mo yan, oh. Hindi, wala. Hindi, pag ginano yan, meron yan, libag, di ba? And then kayo mga nag-aaral, tingnan mo yan sa microscope. Kumuha ka ng lupa, tingnan mo sa microscope, kumuha ka ng libag mo. Huwag mo nang aamuin, siyempre mabaho yun. Mas mabaho sa lupa yun, kasi may acid na yan. Pero makita mo, parehas. At maniniwala ka na ikaw ay galing sa lupa. Kaya sinasabi natin, di ba, salamat sa nagbigay ng pabango kasi sa edad ko, nangangamoy lupa ka na kuminsan, kaya kailangan mong magpabango. Kaya sabi niya, transition, nung una, pinag-aralan na natin yung transition ni Paul, ni Apollos, at ngayong araw, itong pangatlo, ito yung daragdag lang natin, yung mga alagad ni Juan at taga-bautismo. Ilan sila sa binasa natin? 12, di ba? Nakita natin kaya 12 sila. And then, tingnan natin. Sabi niya, habang nasa Corinto si Apollos, tinahak naman ni Pablo ang iba't ibang dako ng lalawigan hanggang sa siya'y makarating sa
Epeso. May natagpuan siya roon ng ilang alagad. Di ba pag tinignan mo yung alagad, inisip mo, mga Kristiyano to, di ba? Pero makikita natin dito, ngayon pa lang, mamaya makikita niya at mapapatunayan sana natin by the Word of God, na these are not Christians. Ito yung makita, they are belong to the transition people, pero nakita mo yung alagad, ang ginamit na alagad dito, pag tinignan mo sa original language, parang student, parang kayo learner, parang kayo ngayon, kung nakikinig kayo sa akin, para kayong learner, para kayong estudyante. Pero kung hindi ka pa nag-decide na gawin mong Panginoon si Jesus, you are not yet a Christian. Pero nag-aaral ka, nakikinig ka, ina-assess mo until such time ikaw ay mag-commit na maging anak ng Diyos. Kaya sabi niya, learners sila at mag-aaral. So nakikinig, the same kay Jesus. There are thousands ang nakikinig sa Kanya. Yung mga alagad niya before, yung mga 12, mga learners lang yon, hindi pa talaga sila nag-commit sa Panginoon. And then at sila'y tinanong niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y sumampalataya? Hindi po, hindi namin narinig na may Espiritu Santo pala tugon nila. So dito makikita mo pa, paano sila magiging Kristiyano, hindi nga nila yung Holy Spirit. So, kung may alam ko yung Genesis, para sa kanila, alam nila yung 5 books, pero hindi nila yung the rest of the book, pwede kang maligaw, tama? Dapat alam mo, parang nanood ka ng pelikula. Di ba usually yung ending ng pelikula, ever happily, parang good ending, di ba? Nakapanood ka na nakapanood na ng pelikula, ang ending niya, namatay yung bida, di ba? Sama na loob mo. Ba't mo pag ginawa ang bida kung mamamatay din siya, di ba? So, manood ka ng pelikula, pinanood mo doon sa dulo, di ba? Masaya, di ba? Kaya lang bago naging masaya, di ba, bago yung climax dito, pinatay niya yung kaibigan niya, ito na yung pinanood mo, hindi mo maintindihan. Naku yung punto, the same. The same sa Panginoon. Na may konting alam ka, pero hindi mo talaga alam ng lahat, medyo delikado. Medyo delikado, pwede kang malis dito. Ito yung sinasabi niya. Hindi nga nila alam yung Holy Spirit. So, paano siya naging Christian? Doon pala makakakonclude ka, these are not Christians pa. Na nag-aaral sila, nakikinig sila sa aral ni Kristo, pero hindi pa talaga sila nag-decide. And then 3, kung gayon, sabi niya, anong uri ng bautismo ang tinanggap ninyo? Tanong niya. Bautismo ni Juan, tugod nila. So, alam niyo, remember si John the Baptist, di ba? Memorize na natin, pinsan siya na Jesus. And John the Baptist is 6 months older than Jesus. Magpinsan yung nanay nila, si Elizabeth at saka si Mary, di ba? And then pinauna ng Diyos si John the Baptist kasi siya yung forerunner. Ibig sabihin, tagapanguna. Parang taga-announce. Pag yung darating ang hari, meron nag-a-announce. So, tabi-tabi kayo, dadaan ng hari, di ba? Parang ganon. Dito the same. Para pag dumating si Jesus, makarating si Jesus sa dapat niyang puntahan. Saan ba dapat pumunta si Jesus? Sa puso natin. So dito palang inahanda ni John the Baptist yung dadaanan ni Jesus kasi gusto ni Jesus, lahat tayo makapasok si Jesus sa puso natin. Magkaroon tayo ng relationship sa Panginoon. So dito, hindi pa. Ang alam nila, kay John the Baptist lang. Sino itong mga alagad na ito? Di ba si John the Baptist sa desert siya nakatira? Kasama niya, dinidisciple niya, tinuturuan niya. Kaya lang, si John the Baptist pa rin, hindi siya 100%. Pinili siya para maging forerunner siya ni Jesus. Pero imagine mo, hindi pa 100% ang pagtitiwala niya o ang kaalaman niya kay Jesus. At ito makikita mo sa kailan ba dapat magpabautismo. Tinignan natin dito, di ba? Ang bautismo ni John. Remember kay John na magbabaptize siya, pati mga Pariseo gusto na magpabaptize. O sige, pabaptize na lang tayo. Parang shortcut na lang. Huwag na natin pagsisiyan ng kasalanan natin. Huwag na natin talikuran. Pabaptize lang tayo. Sabi niya, madidigtas ka. Pero anong sabi ni John the Baptist? Mga ulupong, akala ba ninyo, matatakasan niyo yung apoy ng impyerno? Ito yun eh. So, you cannot fool God. At dito sabi niya, kailan ba dapat magpabautismo? Ideally, ito pakinggan ninyo. But do not feel guilty.
para malaman lang ninyo, ideally, kapag naintindihan mo na ang salvation sinasabi ni Jesus at naniwala ka, that's the time. Sinong character natin sa Bible? Remember yung kay Philip, yung pinuno ng Ethiopia, natandaan nyo yon? Galing siya magsimba sa temple sa Jerusalem. Habang pauwi siya, binabasa niya yung Book of Isaiah, di ba? And then nagpadala ang Diyos ng prophet, si Philip, sabi niya, "Oh kaibigan, naintindihan mo ba yung binabasa mo?" Hindi kung walang papaliwanag sa akin. Di pinasakay siya. And then nung maintindihan niya, sino ba sinasabi niyan? That is Jesus. Siyempre, hindi pa nila alam, hindi pa nagkatawang tao si Jesus. Book of Isaiah pa lang, propesya pa lamang. Pero nung maintindihan niya, nakakita siya ng tubig. Sabi niya, ano pang dahilan para hindi ako magpabautismo? So with that, immediate. And then yung sino pa? Yung sino pa yung pinuno ng mga kawal? 'Di ba? And then binigyan siya ng vision ng Panginoon. Religyoso siya, nagsisimba siya, pero hindi pa siya nag-commit sa Panginoon. And then sabi niya, dahil mayaman siya, pinuno siya, pasundo mo si Pedro. Pasundo mo si Pedro. And then si Pedro naman, binigyan siya ng vision ng Panginoon. Huwag ka matakot. Sumama ka lang sa kanya. Ipinahayag sa kanya yung balita ng kaligtasan, di ba? And then agad-agad, siya at ang pamilya niya ay nagpabautismo after na malaman. So that's important. Kasi yung bautismo, ito yung magkukumit ka hindi lang sa Diyos, kundi publicly. There is a public accountability. And then kapag ginawa mo ito yung God will bring you sa kanyang simbahan. Hindi lang officially, and then God will open doors for you para magamit yung gifting mo in serving God. And then, paano malalaman yon? Dito ginagawa ko, siyempre hindi ko naman alam kung anong gifting mo eh. Hindi ko mo magandang makeup mo, gagawin kitang makeup artist. Hindi gano'n eh. Pwede mo magkamali, di ba? So, ang gagawin ko, after you are baptized, i-expose kita sa ministry. Gusto mo, tulungan mo ako sa ganito. Ikaw nga maglista, tulungan mo ako sa ganito. Sa paglilista doon. Siyempre, kapag parang ang sulat mo, sulat doktor, next week, hindi na kita lalagay doon. Di ba? Kasi ako mismo, pahirapan ako magkintindi. Hindi naman ako parmasyotika para... So yung mga ganun, hanggang sa ikaw mismo, ang pastor mo, ang simbahan mo, makita saan ka binigyan ng gift ng Panginoon na pwede mong gamitin para sa kanyang katawan. We belong to the body of Christ eh. And then itong mga gift na to, dumami yan, and then makita mo maganda na sa simbahan. May gumagawa nito, may gumagawa niya, may gumagawa nito. And then, at yun ang pinakamabilis para mag-grow ka. Kaya kung napapansin nyo, nilalapitan ko kayo paminsan-minsan na inikayat ko kayong mag-serve. This is the fastest way for you to grow. Bakit ka mo? Bakit ka lalago sa paglilingkod sa Diyos? Kapag naglilingkod ka sa Diyos, without us, gagawin ng Diyos yung ministry na yon, tama? Ngayon, ang nangyari, binigyan ka ng privilege, gusto mo sumama ka, come, follow me. Remember? Hindi, pag sumama ka, imagine mo, ginagawa ng Diyos itong ministry ito, kasama ka. Nakuha nyo? And then dahil kasama ka, sino unang pagpapalain ng Diyos? Ikaw. Ngayon, pinagkatiwala niya sa iyo, sino magpuprovide sa iyo? Ang Diyos. Hindi ka niya pababayaan. So ito yon. So ang pag-grow mo talaga, magiging mabilis. Kaya kung minsan maririnig mo o mababasa mo sa Bible, di ba? Merong nauna na nahuli. Merong nahuli nauna pa. Ito yon. Because bakit? Nag-respond ka. Pero okay lang. Kung matagal ang transition mo, do not feel guilty. May kanya-kanyang panahon yan. May kanya-kanyang panahon yan.
ilingin mo lang, Panginoon, gusto ko pong sumama sa iyo. It's a privilege kung isasama ka niya. Ngayon, para isama ka niya, anong gagawin niya? Aayusin ka niya, di ba? Ililipat ako, kinuwento ko na sa inyo, ililipat ako dito. Ang dating simbahan ng, yan, itong Tent of Elijah na yan, saka yung ECF na yan, nandun lang sa Maybeto Cruz, nasa ground floor na ako, pagpasok mo sa guard, halos unit ko na yun eh, napaka-comfortable. And then, maliit na yung lugar, kailangan lumipat sa malaking lugar, nilipat ako ng Diyos dito. Sabi ko kay God, paano mo ko ililipat doon? Doon nakasaklay ako. Ang lapit lang ng banyo ko, siguro 6 na steps lang. Banyo ko na, pero nagsasaklay pa ako. Ano ginawa ng Diyos? Nilipat niya ako, nandyan yung saklay ko, not even once ginamit ko pa. Not even once ginamit ko. Ang sinasabi ko dito, when you respond to the call of God, huwag kang mag-alala. Yung kulang daragdagan niya, yung wala ka bibigyan kanya. Bakit? Para ma-accomplish yung will niya. Mangdaing kagusto niya. And then, tatandaan mo, walang indispensable sa atin. Kaya hindi ako dapat pwedeng magmayabang. Pwede niya akong palitan. Ang gagawin ko, mamahalin ko kung ano man pinapagawa ng Diyos sa akin. Ibibigay ko yung best ko. Ngayon, hindi ko kaya, siya gagawa nun. Kaya kapag na-stress na ko sa iba sa inyo, ano sabi ko kay God? God, simbahan mo yan, bahala ka. Di ba? Simbahan niya to eh. Ako, wala akong magagawa. I cannot change you, but God can change you. Ano kaya kong gawin? Ipag-pray kita every day. As in every day. Hindi po yun biro. Kung umabot kayo ng 120, 250 kapag Christmas tayo, imagine mo every day, pinipray mo yan, name by name by name yan, by name yan. Ano gagawin ng Diyos sa akin? Palalakasin niya ako, di ba? O sabi niya, ikaw, bigyan mo ang pagkain si pastor. O di ba? O ikaw, panalangin mo yung pastor mo naman, puro ikaw na lang pinapanalangin niya, di ba? So gagawin ng Diyos yun. Hindi mo alam yung ginagawa mo, hindi mo narinig kay God, pero ginagawa mo. Parang kayo, yung maagang pupunta rito, alam nyo ba na blessing kayo sa akin? Di ba? Paano kayo naging blessing sa akin? Abay, pag-gising ko, nagpipray ako. Kasi I have to open 8 o'clock. Di ba? The church must open 8 o'clock. So I have to finish yon. So dahil alam ko, naririnig ko may mga tao na sa baba. So God, tulungan mo ako, matapos ko po ito bago mag 7:30. Kasi 7:30, maliligo ka. And then 30 minutes, okay na, o-open mo na yon. So ito yun eh. Everything works together for good for those who love Jesus. Pangako niya yon. So magtitiwala ka lang talaga sa Kanya. So again, sabi niya, kaya't sinabi ni Pablo, binautismuhan ni Juan ang mga nagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ipinangaral niya sa mga Israelita na sila ay sumampalataya kay Jesus ang dumarating na kasunod niya. Siya yung una, forerunner, di ba? And then Matthew 11:23, nakabilanggo na noon si Juan na taga-bautismo. Ito yung sinasabi ko kanina, meron pa siyang duda. Nabalitaan niya ang mga ginagawa ni Kristo, kaya't nagsugo siya ng ilang mga alagad. Yung alagad nga niya, di ba? Upang itanong kay Jesus, kayo po ba ang ipinangakong darating o maghintay pa kami ng iba? Di ba nakita mo yung loyalty niya pero kulang pa rin yung kaalaman niya. Sa generation natin, salamat sa Diyos, hindi ka magkukulang eh. Dito, salamat sa Diyos, ina-usher niya tayo sa ECF na nagsisiris tayo. Hindi na uso, itong ginagawa ko pong style, hindi uso ngayon to. Kasi gusto ngayon na simbahan yung tawanan ng tawanan, yung good feeling. Maganda naman talaga yon. Pero dito, ang ano ng Diyos sa akin, yung malalim na salita ng Diyos. Ang pundasyon nyo, salita ng Diyos. Ito po yung assignment ko. Kaya kahit boring, sinasabihan ako ng mga kaibigan ko na accountability ko, Pastor naman, old style yung preaching mo, kaya makita mo, tinutulugan ka ng mga worshiper mo. Kaso, sino susundin ko? Yung kaibigan ko o ang Diyos? Ang sabi ng Diyos, tagtara mo silang salita ng Diyos. Ito yung matatag sila, hindi sila basta-basta
matitinag pagsalita ng Diyos ang ginawa ko. Kaya sumusunod lang po ako, kaya pagtiyagaan nyo na lang. So sabi niya, siya mismo, may kulang pa siya. And Romans 8:9 sabi niya, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Holy Spirit o Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong yan. So ito malinaw. Ito target ko, ito yung pinapanalangin ko, na lahat kayo, meron kayong assurance na ganito. So malinaw po siya, di ba? Pero mapapasa yung Holy Spirit only the moment mag-commit ka. Hindi mo kailangan maging perfecto, hindi mo kailangan malaman lahat yan, pero God, gusto ko pong dito ako sa side mo. At kapag nag-decide ka, dito ka sa side ni Jesus, sa Kanya gagawin yung dapat niyang gawin sa pamamagitan ng Holy Spirit niya. Tatatakan ka niya. Ang tatak mo is the Holy Spirit. 1 Corinthians 6:19, sabi niya, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo. Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. So, transition, kasama yung hindi lang spiritual. Kahit sa bisyo, I'm a chain smoker dati, alcoholic ako dati, kaya naintindihan ko. Pero merong paraan. Merong paraan. Ang Diyos, walang imposible. Merong struggle ka sa sigarilyo, sa alak, sa babae, pornography, marami yan eh. Maraming klaseng addiction. Lalo na ngayon, addiction sa cellphone. Diba? Kami ginogol namin, nagagawa nyo ba 2 hours? O liars go to hell, ha? Nagagawa mo 2 hours? Lumalampas 2 hours? Hindi nyo lang ilang oras. At least konti. Yun ang goal namin. Kasi one way to protect yourself, yung social media. Bawasan mo ng 2 hours. 2 hours lang ang limit namin. Sa akin, of course, yung personal yon. Sa ministry, hindi pwedeng 2 hours, di ba? Kasi ginagamit ko sa ministry as a pastor. Pero as personal, 2 hours. Alam mo kagandahan, when you limit your social media ng 2 hours, para magkasya yung 2 hours, di ba pipiliin mo lang yung importante? So lahat ng junk yan, hindi mo na pupuntahan yan. And believe me, the soonest time possible, merong changes na mangyayari. John 14:16 sabi niya, dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. For eternity yan. Patnubay, di ba, katulong yan. This is the Holy Spirit. It's the Holy Spirit. Hanggang ngayon, the same promise ni God. Once na ka sa Panginoon, ibibigay niya yung Holy Spirit na yan. And then yung mga Jewish apostle, nakita na natin yung transition nila. Sa atin naman, more on Catholicism, Buddhism, mga iba. Pakipatay nga yung phone na yan. And then 5, nang marinig nila iyon, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. So bakit Panginoong Jesus? Hindi po yung oneness dito. Kasi sa kanila, ang alam nilang bautismo, pakinggan nyo ang alam nilang bautismo, yung kay John the Baptist. So ito lang yon. Pero yung kulto na instead na baptizing in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, hindi po ito sinasabi niya rito. Ang sinasabi niya rito, kasi yung mga alagad ni John the Baptist, ang alam nila, bautismo ni John. At dito, tinuro yung bautismo ni Jesus. At sa atin, mas klaro. Yung utos ng Diyos na humayo ka, gawin mo silang alagad ko. Bautismo mo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. At turuan mo silang sumunod sa lahat ng utos ko. Ang mas malinaw na sa atin. And then 6, nang ipatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos. Again, itong wika, klaro sa atin. Speaking in tongues, pero hindi sa yung 2 syllable o 3 syllable, it's a language. Kung Ilocano yan, kung Kapampangan yan. Ma-identify mo siya, it's a language. Malinaw yung wika. Hindi yung, kapag hindi siya tunay na speaking in tongues, parang parang 2 o 3 syllable lang, inuulit-ulit lang siya. So at least malinaw tayo dito. At again, ginagawa ng Diyos dati yon noon, pero ngayon hindi na masyado. At napapag-aralan naman natin, binigyan ng kapangyarihan ng mga first generation apostles. Bakit?
wala pa silang Bible that time. Yung alam natin, hindi nila alam. So ngayon, hindi mo na kailangan yon, hindi mo na kailangan si pastor mo yung tatawid pa sa alambre dito para maniwala ka. Ibig sabihin, kasi ang gawin mo lang, buksan mo yung Bible mo, yung sinasabi ko, tama ba? Maniwala ka na lang, di ba? Kino-quote ko lang yung sinasabi ni Jesus, parang ganon. And then sabi niya, 7, humigit kumulang sa 12 lalaki ang nagpabautismo. Sa verse 1, yung alagad niya, these are the 12 na hindi pa sila Christian. So nakita natin yung kakulangan. Kahit sa atin, makikita natin yung kakulangan sa iba. And then 8, sa loob ng 3 buwan, si Pablo'y pumasok sa sinagoga at buong tapang na nagpapaliwanag sa mga naroon, inihikayat sila tungkol sa kaharian ng Diyos. 3 buwan na nagtuturo. And then nagtuturo sila sa panahon nila ng salita ng Diyos. Alam mong pagtuturo nila, binasa natin sa temple, sa parang school nila, 5 hours a day. Sa atin, 1.5 lang yung worship natin, kung minsan hindi pa tayo makafocus. So, sana magkaroon tayo ng hunger na gano'n. And then, alam mo, nag-aaral sila 11 a.m. hanggang 4 p.m. 11 a.m. hanggang 4 p.m. 5 oras yun, di ba? Araw-araw yun, Monday to Sunday. And then, bakit 11 to 4 p.m.? Kasi sa lugar nila, mainit na mainit yung oras na yon. So sa halip na sila magtrabaho, pinapatulog ang mga tao. And then gigising sila ng 4, magtatrabaho na naman sila. Pero hanggang hanggang gabi na. And then si Pablo, doon siya nagtuturo. Doon sa period na yun. Sa halip na matulog ang mga tao, nakikinig. 5 oras. 5 oras nakikinig. Ipanalangin mo, kaibigan, magkaroon ka ng ganong klaseng hunger na gusto ko po makinig sa iyo, Panginoon. And then exorcism, pinaliwanag din sa atin, pinapaliwanag din natin, hindi totoo ang exorcism. Totoong meron kayo nakikitang sinasaniban ng demonyo, totoo yon. Pero yung i-exorcism kita para mawala yung demonyong yon, ano po yon, hindi yung totoo. Paano, Pastor, meron akong kilala na sinasaniban ng demonyo? Ano lang po, sabihin mo yung salita ng Diyos sa taong yon. Ang Diyos palalayain niya yung masamang espiritu. The same sa atin. Nung wala pa tayong Jesus, di ba maraming kademonyuhan sa isip, sa puso natin, sa katawan natin. Hindi po naman kayo in-exorcism, di ba? Pero nabago kayo, di ba? Kasi naniwala kayo sa Panginoon. At siya yung lilinis doon. Ako, bilang tao, wala akong kakayahan doon. So ang gagawin ko lang, ibabahagi ko sa iyo ang salita ng Diyos. At kapag naniwala ka sa binabahagi ko, ang Diyos mismo ang magpapalaya doon sa demonyong yon. And then 9, ngunit may ilan sa kanila na nagmamatigas at tayo sumampalataya at nagsalita pa ng masama laban sa daan. Yung daan, remember si Jesus, sa unang panahon, daan ang tawag nila. And then later on, sabi ni Jesus, ako yung daan, ako yung katotohanan. Sa harap ng kapulungan. Kaya't iniwan ni Pablo ang sinagoga kasamang mga mananampalataya at nagpatuloy sa kanyang pangangaral araw-araw sa bulwagan na Tirano. Ito nga, sa halip na matulog sila, nagtuturo siya ng 5 oras. And then, nagtrabaho siya, trabaho din siya. And then, pagdating ng alas 8 ng gabi, hanggang midnight na yon, nagtuturo siya sa bahay-bahay. Kanina gusto kong gusto ko lapitan sa inyo, baka gusto niya mag-Bible study sa bahay niyo, let us know. Kailangan natin magkaroon ng ganon, mga Bible study sa mga bahay. Hindi kailangan maganda bahay, basta't meron lang space na pwede mong paglagyan yung mga, sabi mo, 4 na upuan, 4 na tao. Maganda konti lang para nakapagsalita, para mag-grow. Yung ganun lang. Tapos 1 oras lang yan, maximum ng 1.5 hours. You don't have to prepare food, wala kayong ihahanda. Maganda yung kaya lang lakarin ni pastor. You open your house para magawa natin yung hindi lang mag-grow ka kundi ma-reach yung So let me know kahit sa message, sabihin nyo, Pastor, subukan kaya po natin sa bahay namin. Maganda ka lang space. Hindi kailangan sa sala, kung meron ka lang space na medyo tahimik na pwedeng magkwentuhan. Yun ang one way to grow, hindi lang pag Sunday. Any day of the time, i-arrange natin yon. And then Christianity ang daan papunta
sa Diyos. Again, without Christ, we cannot go to God. And then, di mo makikilala ang Diyos Ama kung hindi sa pamamagitan ni Kristo. And then, last verse natin, tumagal siya roon ng 2 taon. Imagine mo, 2 taon. Kaya't ang lahat ng naninirahan sa Asya, maging Hudyo o Griego, ay nakarinig. Hindi naman lahat naniwala, pero at least nakarinig ng salita ng Panginoon. So kayo the same. Gawan nyo ng paraan na marami na tayong mga, and I can teach you to become a D group leader. Madali lang, hindi natin bibigyan kita ng lesson, parang facilitator ka lang. O ikaw, pwede ba basahin mo itong una? O ikaw, number 2. Ganun lang. And then you just discuss. And then for the meantime, tututukan ko kayo and then mag-establish ng leaders para mas maraming maabot. And then, halimbawa, kayo, magkakapit-bahay kayo, halimbawa lang, doon sa inyo, and then mag-invite kang hindi pa Kristiyano, yun ang gagamitin ng Diyos para marinig nila yung salita ng Panginoon. Magpagamit ka, kaibigan, gamitin mo yung bahay mo, gamitin mo yung maupuan mo, gamitin mo yung lugar mo para sa Panginoon. And then transition mula sa Judaism to kay Jesus, ito yung lahat tayo napapalibutan ng taong nandito. So kailangan lang nilang marinig ang salita ng Diyos. So tayo po'y tumayo at manalangin. Aba naming Diyos na nasa langit, salamat po sa salita mo na napag-aralan po namin. Alam po namin in 48 hours makakalimutan po namin to. Pero meron ka pong kapangyarihan para ito po ay itikip sa puso't isipan po namin para magamit po namin gabay sa araw-araw na buhay po namin. At salamat po sa araw na to, makapag-observe po kami ng Holy Communion. Kaya tulungan mo po kami na may handa po namin ng puso po namin. Kung meron pong kasalanan na nakalimutan po namin, hingi ng tawad. Ngayon mismo, bago po kami mag-communion, tulungan mo po kami na isurrender po namin sa ito, hingi po namin ng kapatawaran at kapi nga po ay pagpalain mo sa pag-observe po namin ng Holy Communion. Pinupuri ka po namin, O Diyos, at salamat po sa kabutihan mo. In Jesus' name, Amen. Pwede po mo po. Sabi mo wala ng plastic next week. Hindi, ngayon meron pa ngayon. Next week pa. Nakalimutan ka. Lagyan mo na si Papa mo. Sa Papa niya. Sa Papa niya.
Very. Lahat po nabigyan, pag di kayo nabigyan, pwede yung taas ang kamay, lalapit po yung usher. Pakitaas po yung biskwit at sumunod kayo sa akin. Panginoong Yesus, salamat po. Dahil mahal mo po ako, ikaw po yung tumanggap ng lahat ng kaparusahan ng mga kasalanan ko. Salamat po sa pagmamahal mo sa akin. Ito po yung dalangin ko, pangalan ni Kristo. Amen. Ngunguyain po siya. Pwede mong pakitaas yung cup, Panginoong Yesus, nang dahil po sa dugo mo, nahugasan po at nalinis ang lahat ng karumihan na dulot ng mga kasalanan ko. Ginagawa ko po ito bilang pagsunod sa utos mo. Na habang inantay po kita, parati ko pong alalahanin kung paano mo po binayaran ng aking mga kasalanan. Salamat po sa iyong pag-ibig. Ito po yung dalangin ko.